Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para umano another reading, and this is for the sign of Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Aries at yung mga bago po nating mga viewers. Ipapaalam ko lang po sa inyo kung bakit hindi po ako nakapag-upload kaagad dahil po sa pagkamatay po ng aking kapatid. At ako po ngayon ay nagdadalamhati at nagluluksa sa kanyang passing away. Kaya po ako humingi sa inyo ng pangunawa kung bakit po kung ginagawa to ngayon dahil kailangan lang po magpatuloy ang buhay at marami po nag-iintay na Aries na gusto pong malaman kung ano po yung kanilang mensahe o enerhiya na ating pong mga kukuha sa pagbasa na to. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo, Aries? The Ace of Wands. Okay, yung Ace of Wands ho is a new beginning. Something that is very passionate, which is you, no? Kasi Wands is a fire sign. So, you wanted to start something new. Gusto mo mag-umpisa ng isang bagay na ma-excite ka. No? Something na talagang madi-develop yung iyong creativity mo o ma-express mo yung iyong creativity o yung sarili. Kaya kung gaba parang nag-iintay ka dito, yun ang pakiramdam ng person mo. You are waiting or wanting to do something new, no, sa iyong buhay. Something na mas mabibigyan mo ng magandang expression. Kung ba self-expression yung sarili. Kasi ito'y pag-uumpisa no? Kung hindi mo to nagawa dati, ngayon you wanted to start. Gusto mo mag-umpisa na gawin yung talagang kung saan ka mahilig o saan ka passionate. Ano yung pinaka nagustuhan sa'yo ng person mo? The Eight of Wands. Ang nagustuhan sa'yo ng person mo is yung pakikipag-usap mo. No? The way you communicate to people. Hindi ka takot makapag-usap. Hinaharap mo lahat. Mapabuti man to o masama, but you communicate a lot. And that is a good thing kasi communication is very important, no? Sa personal man ito o sa trabaho, di ba? Kailangan natin o sa pamilya, sa kaibigan, kailangan natin magsalita, kailangan natin ipahiwatig o ipaalam kung ano nasa ating damdamin. Kasi pag ang tao ay very communicative, wala siyang nililihim Alam mo yung open siya. Pinapaalam niya talaga kung ano yung nasa puso, damdamin niya. Puso, damdamin at pag-iisip. Okay? Kasi gusto niya i-share yun Gusto niya paalam na ito yung naiisip ko, ito yung nararamdaman ko, baka makatulong, baka mag-click, baka kumita. Di ba? Yun yung purpose niya
Ano yung intention ng person mo sa'yo? Aries. The Empress. Yung intention niya is na magkaroon ng love and abundance with you. Express, no? Ipakita sa'yo na ikaw yung kanyang reyna o kaya tinitingala ka niya, no? Na napakagaling mong tao. That's how your person sees you. To be somebody who's great, intelligent, no? Talagang magaling sa pagiging pinuno, something like that. Ikaw yung nagbibigay ng growth o buhay, di ba, sa isang katauhan o sabihin natin sa isang negosyo. Anong action yung dapat i-take? The Nine of Wands. Ang Nine of Wands dito kasi is parang nagwo-worry ka, no? Nagwo-worry ka na baka hindi ka pansinin ni Aries. Kaya kung gawa parang isip ka ng isip. Isip ng isip kung ano nang gagawin. Kasi kung tinitignan ka nga ng person mo, Aries, to be somebody na talagang up there, no? Mataas yung standard, maganda, maayos, magaling, punong-puno ng, sabihin natin na abundant, in a way, successful. Parang ba nasa iyo na lahat. Siyempre siya, nag-worry siya kasi parang ang tingin niya siguro sa sarili niya is hindi ko mapantayan yung meron ka o kung ano ka na ngayon. Ano yung outcome nito? Ano yung outcome nito? The Four of Pentacles. Kung ba, Aries, gusto niyang itabi o kung ba parang kimkimin muna kung ano yung nararamdaman niya. Kung ba parang kung sa pera, mag-iipon muna siya. Magpaparami muna siya ng pera. No? Magtitipid, mag-iipon, magpaparami, magpapalago para makapantay niya ikaw. Kasi nakikita niya nga na hindi kayo pareho eh. Hindi kayo pareho. Kaya nagwo-worry siya, no? Sobrang kanyang pag-iisip sa gabi kung ano nang gagawin ko, dapat ganito ko kasi baka nga hindi ako pumasa. Obviously baka hindi ako pumasa talaga. Hindi ako pansinin. So, ano yung record? Ano yung message para kay Aries? Oh, third party. You may be dealing with a karmic situation. Okay, so this is something na talagang medyo parang bigla akong nagulat kasi I didn't see any third party situation dito. Baka meron nga, no? Kasi hindi naman siya lalabas for no reason at all. Baka you might be in the future be dealing with a third party. Kung ba parang pinapaalam lang sa'yo. It could be either from Aries or from the cross watcher. So kung ba, be mindful. Okay, so we have 11-11. Again, kanina kasi lumabas to. It's all about twin flame. 11-11 is an important number for twin flames.
It symbolizes the harmony and balance of soul counterparts. Okay. Pwede nga kasi kung third party, 11-11 might be significant kasi kung yung person mo na nagustuhan mo is, o yung ka-twin flame mo, connected na or in a relationship na, talagang there is third party kasi kung ikaw yung ka-twin flame niya. Kung gaba parang sinasabi dito na because of this number, yung pagkikita nyo, maybe it has something to do with 11-11. I have no idea kung this is trying to give you a sign or a symbolism. But eventually nga, totoo yun. Kasi kung in relationship ka, which is possible sa twin flame na merong ng karelasyon yung ka-twin flame mo, then definitely merong third party na nangyayari. And pag ganun kasi, you cannot be involved dun sa ka-twin flame mo talaga kasi hindi yan tama. It's not right. Kaya dapat lang, kaya nga you have to forgo yung relationship because it is not the right time. Okay? For you and your ka-twin flame. Ang nangyari siguro is more of na-recognize mo lang, nagkakilala lang kayo, but parang in terms of timing, it's not yet. So, this is just really to have that parang, yung kasi, it symbolizes the harmony and balance of soul counterpart. So, para lang pinapaalam sa'yo, but if it's nga impossible at this lifetime, at least aware ka. Okay? Kasi normally, pag hindi nangyari this lifetime, maybe sa susunod na lifetime, maging kayong dalawa na. It says here, a year from now. Okay? Baka may mangyayari dito. Kaya sinasabi baka maybe a year from now, maging kayo na. At least nagkakilala kayo. Maybe things will be changed dito sa relationship na magiging libre na siya. And then you can continue to be as couple para magkaroon na kayo ng union and ma-fulfill nyo na tong purpose ng twin flame. Okay? But it says a year from now. Okay? So, kung kanino mang aris itong nakuha natin na energy, sana po nakatulong ito sa inyo ng marami. Sa susunod po muli, maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Ingat ka and God bless. Hinihiling ko lang po na magdasal ng isang Our Father, Hail Mary, at Glory be. Maraming salamat po.